Hello po, good evening. I'm Andrew of Smash That Screen po. Two questions po. The first one is for factual accuracy since it's a sensitive topic. What was the exact condition po of Diego Loizaga's character, Ed? Para po, syempre we're doing content. And then, for Miss Jasmine, what was the preparation for the climactic monologue? Because it was really emotional. So, I'm just curious, like, how do you even prepare for that kind of, scene na like heavy tapos I'm assuming screen kasi you're talking to a virtual so you're not talking to anyone, I'm assuming. So it must be difficult. So yun po. Okay, yung sa character ni Diego, hindi siya na-mention directly sa pelikula. Pero yun nga, yung parang tinalakay na takbo ng isip niya yung nag-overcompensate siya, which could result from either meron siyang obsessive compulsive disorder or simple perfectionism brought about by a childhood trauma. Basta ang point is yung character niya parang naghahanap siya ng proof lagi na itong fiancé niya ay parang tama yung naging decision na siya yung naging partner. So meron siyang endless pursuit na yan, perfectionism na dapat mabigyan daw niya ng buhay na parang reyna. So pero of course at the expense of the relationship. Ganun ang niya. Backstory ni pangalan? Ed. Oo. Wala pang diagnosis kaya sa last, di ba? Pupunta pa lang siya sa psychologist. For that monologue, well, like mentioned, no, yung mga eksenang yun, wala akong nakikita ng screen. I haven't seen how did they do or perform in their scenes, especially dun sa kabatuhan kong eksenang yon. Pero pagdating kasi sa mga confrontation na dialogues, monologues, or just in general kahit tinginan lang, kadalasan ng actor kailangan hanapin yung either similar experience or feeling. And kailangan mong i-project yon sa present ulit. Kahit na-resolve na yung mga issue na pinagdaanan mo yon, nagiging useful kasi siya, para siyang baraha na baon-baon mo lang, diba? Iba't ibang baraha ng emosyon, experiences, pwedeng di ko maalala kung anong eksaktong ginamit kong experience doon. Pero sobrang sakit niya. Yung parang never kong na-imagine magmumura ako sa taong yon. Kasi sobra kong respetado. Ganon. Ganon din kasi yung nakita ko kay Glenda and kay Ed. Yung respetado niya si Ed. Ayaw niya ding maramdaman ni Ed na kulang siya. Kaya ayaw niyang i-confront ng harap-harapan yung issues niyang ganun. Kaya siya pumupunta dun sa Forever. So, internal talaga siya sa mga ganong kalalaking at kabibigat na eksena. Sobrang internal siya and minsan kahit yung katawan mo parang naaalala yung mismong moment na nangyari yung experience na pinanghuhugutan mo. Kasi we can forget it, our brain can forget memories, pero our body, our muscles will always remember them. So, kaya minsan yung trigger na tinatawag ng tao, dahil naaalala yun ng katawan natin, ng cells ng katawan natin. So, nararamdaman ko ulit yung galit! Hinayupak! Okay, thank you po. Congratulations.